bawat isa muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa verse 11 ng chapter 1 ng Isaias. Isaias chapter 1, verse 11 hanggang 18 yung ating babasahin. Yun, umpisa na natin. Walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng baka inyong nihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at kambing. Sino nagutos sa inyo na maghandog sa harap ko? Huwag na inyong lapastanganin ang aking templo. Huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga. Susuklam ako sa usok ng insenso. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon. Kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga, ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng pista ng bagong buwan at ng ibang pang kapistahan. Sawang-sawa na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y nanalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin. Kahit na kayo'y manalangin ng manalangin, hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami na ang inyong pinaslang. Linisin nyo ang inyong sarili at magbalik loob sa akin harapan. Kasamaan nyo'y inyong tigilan, pag-aralan ninyong gumawa ng makatwiran, pairalin ang katarungan, tulungan ang mga naapi, ipagtanggol nyo ang mga ulila at tulungan ang mga byuda. Hali kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Mula verse 11 hanggang 15, andun yung kumbaga sa aking pagkakaintindi, sama ng loob ng Panginoon sa bayan ng Israel. Pero kahit na ganon, binigyan pa rin ng pagkakataon ng Panginoon na magbago ang Israel, ang bayan ng Israel. Base po dun sa aking pagkakaintindi, dahil sabi dito, linisin nyo ang inyong sarili at magbalik loob sa aking harapan. Kasamaan ninyo inyong tigilan, pag-aralan nyong gumawa ng makatwiran, pairalin ang katarungan, tulungan ng nangaapi, pagtanggol ang inyong mga ulila, tulungan ang mga byuda. Sabi po yun dito sa verse 16 hanggang 17. Verse 18, sabi dito, hali kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo. At yun nga, ang aral na makukuha natin dito, at aking natutunan, base po doon sa aking pagkakaunawa at pagkakaintindi, na ang Panginoon ay handang magpatawad kung tayo po ay magbabalik loob sa Kanya. Ibig sabihin, kung tayo po ay kung papapasukin po natin siya sa ating puso at kung siya po ay ating gagawing Panginoon ng ating buhay, ibig sabihin, kumbaga siya na po yung may hawak ng ating buhay. Sumusunod tayo sa Kanya, nagpapasakop tayo sa Kanya, gumagawa tayo sa Kanyang kaharian. Yun po yung mga bagay na masasabi kong nagpapasakop tayo sa
Panginoon na ibig ko po sabihin ay magbalik loob. Ito pa rin yung mga kanyang kalooban sa ating buhay. Dahil sabi dito, hali kayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin. Gaano man kapula o karumi ang ating kasalanan, tayo'y kayang paputiin o linisin ng ating Panginoon. Kung tayo ay magpapasakop sa Kanya, kung tayo magpapakumbaba sa Kanya, yung po yung aking naunawaan po dito sa verse 11 hanggang 15. At sana po ay naunawaan niyo po yung aking gustong sabihin. At ang pagkakaunawa ko naman po dito, may dagdag ko lang po. Dito sa verse 11, na kung tayo po ay nagsisimba, kung tayo po talaga ay nakakilala sa Panginoon, dapat meron tayong pagbabago. Sabi dito, wala sa aking halaga ang dami ng inyong mga handog. Sa verse 11, sabi po, sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inyong inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero, at mga kambing. Yun po ang pagkakaunawa ko po dito. Kung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, dapat po nakikita sa ating pamumuhay, sa ating pag-uugali. Yes, hindi po tayo perfecto, pero nandun po yung pagsisikap na, alam mo yun, na umayon doon sa magandang plano ng Panginoon sa ating buhay. Yung umayon sa kanyang kalooban, magpagamit sa kanya. Yun po ang may daragdag ko lang po doon po sa aking mga nabanggit na verses. Yun po. Kung patuloy po tayong magpapasakop sa Panginoon at kung patuloy po tayong gagampan sa mga gampanin natin sa church na ating kinabibilangan, ay darating ang araw na tayo po ay, alam nyo yun, pagpapalain. Yung mga bagay na hindi natin na-expect na mangyayari sa ating buhay ay mangyayari sa atin. Kaya patuloy lang tayo na magpakalago sa Panginoon. At salamat po sa lahat po ng pastor na nagtsatsaga na magturo sa bawat kabataan ng bawat churches. Salamat po sa inyo pong lahat. Saludo po ako sa inyo pong katapatan at dedikasyon na tuparin ang inyo pong tungkulin bilang pastor. At salamat po dahil isa po kayo sa pinaka mabuting halimbawa po na masasabi ko na talagang yung pong mga itinuturo po ninyo ay nagkaroon po ng impact sa aking buhay. Yes, hindi po ako perfecto. Yes, nagkakamali po ako. Pero nandun po yung pagbabago sa aking sarili na hindi ko ina-expect na ganito na pala ako kaysa noon. Yun lamang po at marami pong salamat. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion. Bukas po ng gabi. Yun. See you. Good night. Devotion. God bless po. Bye-bye.